Kamusta po? Muli, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, mga katambay. Ito po, sumagot na po sa tagal po ng issue kay Pastor Kibuloy. Sumagot na rin po at sa interview ang Pangulong Marcos at nag-advise na po siya kay Pastor Kibuloy, mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ang advice ng Pangulo kay Apollo Kibuloy. Ito po, mga katambay. Pakinggan po natin ang Pangulo. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya submit, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think he should take advantage of it. Ayan po, mga katambay, ang sagot po ng Pangulo ng ating bansa, si Ferdinand Marcos Jr. Ang komento po ni Kamanong, yung advice po ng Pangulo una-una, advice po ng hindi abogado po yun. Gusto lang po palang malaman ni Pangulong Marcos, yung isasagot po ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, sa Kongreso, sa Kamara, at sa Senado para daw malaman yung masasagot niya. Natatawa lang po ako. Pero kung pong abogado ang tatanungin po natin, katulad ni Pangulong Duterte, palibasa siya abogado, ang tamang proseso po, Mr. President, yung mga binibintang pong kaso at may mga ebidensya po na nilalatag po ang Senado sa pangunguna po ni Chief Justice Risa Hontiveros, di ba? Kompleto po ng mga rekado. Yun po dapat pag-usapan na po, di ba? At makakatipid pa po tayo, Mr. President. Isa pag-usapan po sa Kamara, yung mga kaso ni Pastor Kibuloy, lalo yung mga rape case, tapos may mga baril pa. Di ba? Dapat diretso na po sa hukuman yon sa korte. At makakatipid po ang Senado. Di po ba? Dahil yung hearing po sa Senado, hindi po libre yon, Mr. President. May bayad po ang Pilipino ron, ang taxpayer. Milyon po ang ginagastos natin sa hearing ng Senado na hindi naman po sila dapat ang nag-hearing doon, kundi ang husgado, di ba, ang korte. Kaya lang, nakakaano lang po yung release po ng pahayag ng ating Pangulo, talagang sagot po ng isang presidente na hindi abogado. Di ba, mga katambay? Kasi yung parang yung proseso ng batas, kailangan pala mauna sa Senado. Yung popularidad ng mga senador ang kailangan palang mauna. Saka yung Kamara, yung Congress, yung pala napaka-importante sa Pangulo. Kailangan kung mayroong ang kaso na dapat sagutin, dapat una mo pala sagutin sa Senado bago sa korte. Kumbaga sa larong basketball, kailangan lamangan ka muna ng lamangan sa Senado. Hindi ka makakapuntos, di ba? Hindi ka makakashoot. Pero pagka, yun nga sinasabi nga ng mga expert, lalo ng mga matatalino, lalo abogado, yung binabatong mga kaso na binibintang kay
Pangulong Duterte, isa pa yung kay Vice President Sara Duterte at kay Pastor Kibuloy, talagang panghukuman na po yun eh. Dahil napakalalaki pong kaso yung mga binibintang nila, di ba? At tulad ng rape case, di ba? Yung mga hindi tamang pagpapasweldo ni Kibuloy, di ba? Yung kung ano-ano pa na kaso, di ba? May baril pa, di ba? Tapos ang presidente, maririnig natin na talagang kailangan doon sagutin. Doon po sagutin ni Pastor ni Pastor Kibuloy sa Senado at sa Kamara yung mga issue. Di ba? Talagang ako po, hindi po ako abogado, pero makatambay, Ang bibigat ng paratang eh. Di ba? May mga witness. Pero doon mo i-hearing sa Senado. Ano naman po yun, di ba? Hindi ka, dapat sa korte mo isampay yun, doon ko sasagutin yung kaso mo na binibintang sa akin, di po ba? Para ma-cross examination yung testigo, di ba? Iko-cross po nila yun eh, di ba? Sa Senado, paano mo ma-cross examination yung testigo? Sa Senado, di ba? Hindi mo nga pwedeng tanungin. Dahil yung mga abogado, pag nasa Senado, hindi pwede magsalita yung mga abogado na isasama ng isang akusado. Di ba? Nang walang pahintulot ng Senado, ng Kamara. Di ba? It's unfair. Para kay Kamanong. Di ba? Kaya nalulungkot lang po ako. Talagang may bahid politika, di umano, yung nangyayari po sa mga Duterte, kasama na si Pastor Kibuloy, dahil mismong presidente talagang aprobado sa kanya na kailangan hearing, kailangan sagutin ang lahat na itatanong ng mga senador, lalo sa pangunguna ni Chief Justice Risa Hontiveros, di ba? Pinakamatalinong senadora ngayon sa Senado, di ba? Na lumilitis ng mabibigat na kaso katulad ng rape, di ba? At lumalakas ang loob ng mga senador dahil mismong commander-in-chief natin, ganun din pala ang pananaw na pagka mabibigat ang kaso, di ba? Kailangan litisin at pag-usapan sa Kamara at sa Senado. Bakit sa Amerika may kaso ang Kibuloy, ang pastor, may kaso sa Amerika pero hindi pinapakailaman po ng Senado at Kamara, Congress ng Amerika yung kaso ni Kibuloy. Nasa korte po. Nagpa-function na po. At matagal na pong nag-hearing. Di ba? May mga delayment nga lang nangyayari doon sa hearing. Siyempre, mga expert po nakakalam nun. Hindi natin alam yon. Bakit hindi nila pinapakailaman ng Senado ng Pilipinas na may kaso ron si Pastor Kibuloy, di ba? Diba? Yun lang po yung logic dun eh, di ba? Doon sa Amerika, may kaso siya, marami sinampang kasong ano-ano mga rape din. Pero nililitis sa korte. Pero pagdating sa Pilipinas, kailangan litisin sa Kamara. Saka sa Senado, mga katambay. Mismong presidente pa ang nagsasabi na dapat ay harapin. Kung ang presidente natin ay abogado, ang sasagot nung kamukha nung sagot ni Pangulong Duterte, may karapatan si Pastor Kibuloy na hindi niya harapin yun. Dahil hindi yun yung tamang venue. Hindi tamang venue doon mo harapin at pag-usapan yung napakabigat na paratang sa'yo, lalo na pagdating sa rape, di ba? At sa mga baril, mga illegal na baril, di ba? At sari-sari pa na bintang, ano-ano pa, di ba? Pangmumolestya, di ba? Part na rin ng rape yun, di ba? Tapos, mismong presidente, di ba? Mismong presidente. Yun, kaya lang na ano ka lang, Pastor. Ayan, tumatanaw na po ng utang na loob sa iyo ang Pangulong Marcos. Yan po ang pagtanaw ng utang na loob sa iyo ni ang ating Pangulong Marcos. Umating na po kayo ng Senado. Kasi nagamit po ng presidente nung halala ng inyong istasyon. Di ba? Dahil yung istasyon nyo lang tumangkilik sa kanya. Nung siya'y nangangampanya, lahat ng malalaking istasyon, kalaban niya. Pero ngayon, kakampi niya na lahat. Kayo na ngayon ang kalaban. Kayo na ang kalaban ngayon. Yung mga kumalaban dati, kakampi na.
Kaya malas ka lang, Pastor Kay Buloy. Minalas ka. Dahil mismong presidente na nagsabi, umatin na po kayo. Yes, sabi ng presidente. Talagang iba talaga pagka abogado ang presidente. Talagang pati sa batas, alam niya ang kanyang sasagot. Yun lang po ang komento ni Kamanong sa minalas at malas talaga ang Pastor Kay Buloy. Hihiringin ang kaso mo sa Senado at sa Kamara. Yan ang kabilin-bilinan ng ating mahal na Pangulo, Pastor Kay Buloy. Umati na po kayo. Napaka-importante pong pag-usapan ang inyong kaso sa Kamara at sa Senado para magkaalam-alam na. Ang sabi ng ating mahal na Pangulo, Pastor Kay Buloy. Yun lang po mga katambay. Ang komento natin sa ating mahal na presidente na si PBBM, si Pastor Kay Buloy, na pinaating niya na, nag-advise na po siya na pumunta na ng Senado at Kamara si Pastor Kay Buloy. Muli po mga katambay, si Katambay Manong po, nag-iwan po muli. Mahalin natin ang ating bansa, mahalin natin siyempre, ipaglaban natin, malapit na po, ilang panahon na lang po, magkakaroon na po tayo ng ina ng ating bayan, si Sara Duterte, si Vice President Duterte. Salamat po, paalam po, ingatan nawa, bye-bye.